Sa panahon ngayon, mahalaga pa ba ang pagiging bayani kung magiging kapalit naman nun ay ang buhay mo? Tulad na lang ng mga pulis at sundalo na kung tutuusin, nakabaon na sa lupa ang kalahati nilang katawan sa tuwing nagliligtas sila ng buhay. Siguro para sa iba, hindi na mahalaga ang magpakabayani. Pero para sa akin at sa pinangahawakan kong paniniwala, mas gugustuhin ko pang ialay ang nag-iisang buhay ko para makapagligtas ng maraming buhay. Hukom, Your Honors, ako nga po pala si Keith. Hindi ako pulis o sundalo. Isa lang akong simpleng albularyo. At ito ang aking kwento. Yumuko ka pa nga ng konti, Mayari. Baka may makakita sa atin. Kuya, hindi ka ba nagsasawa dito sa ginagawa natin? Kung hindi, pwes ako, napapagod na. Ano ba naman yung sinasabi mo, Mayari? Kuya Keith, tigilan na kasi natin ang pagmamanman sa baryong yan. Wala naman tayong mapapala dyan eh. Ilang beses na tayong pabalik-balik dito. Wala naman nangyayari. Mayari, itong baryo na to ang huling baryo na balak iligtas ni nanay at tatay nung nabubuhay pa sila. Yun na nga eh. Nung nabubuhay pa sila. Ano bang bahalak mo, Kuya Keith? Gagawin mo rin bang ginawa nila? Na nagpakabayani sila? Eh kung yun ang dapat gawin, bakit hindi, Mayari? Nagpakabayani nga sila. Pero ano nangyari, Kuya? Hindi ba namatay sila? Maaga tayong naulila. Diba? Pareho tayo. Pero ang mahalaga, nagkaroon na ng katuturan ang buhay ni nanay at tatay dahil sa pagiging bayani nila. Marami silang nailigtas, alam mo yan. Hindi lang sila nanggagamot kundi nagliligtas din sila ng mga taong walang kalaban-laban sa mga aswang. At saka, paano kung yung mga nakatira sa baryong yan ang pumatay sa mga magulang natin, ha? Hindi ba at mas magandang maipaghiganti natin sila? Matagal nang patay si nanay at tatay, Kuya. Ang tanging magagawa na lang natin, ipagpatuloy ng tahimik ang buhay natin at masigurong tatagal ang mga hininga natin. Ano bang mapapala mo kung magpakabayani ka, Kuya, ha? Mabibigyan ka ba ng titulo na bayani kung gagawin mo yun? Hindi ka naman pulis o sundalo na kapag namatay sa gera, kikilalanin na bayani. Albularyo ka lang, Kuya. Simpleng albularyo ka lang. Hindi man nila ako bigyan ng titulong bayani, ang mahalaga ay makapagligtas ako ng buhay ng mga tao. Isipin mo na lang, Mayari, may mga normal na tao sa loob ng baryong yan na isa-isang namamatay tuwing lumulubog ang araw. At isang simpleng albularyo lang ako, pero may kaalaman ako. Tayo, kung paano makapagligtas ng buhay laban sa mga aswang. Bakit natin ipagkakait yun? Bahala ka na nga, Kuya. Sumasama lang naman ako sa'yo dahil ayoko maulit yung nangyari sa atin dati. Nabigla na lang isang araw, hindi na umuwi si nanay at tatay. Na lumipas pa ang 3 araw bago natin nalaman na wala na silang buhay dahil natagpuan na lang ang katawan nilang walang mga laman loob sa gilid ng ilog. Kung hindi pa sila inuwi ng mga kasamahan nila sa pagiging albularyo, wala tayong magiging ideya na ulila na pala tayo. Yun ang iniiwasan kong mangyari, Kuya. Kaya kahit labag sa loob ko na sumama dito, nandito pa rin ako, oh. Alam ko naman yun, Mayari. Alam kong hindi mo ako sinusuportahan dito sa gusto ko. Pero dahil nandito na rin naman na tayo, gawin na lang natin sana to ng tama at ng magkasama. Hindi tayo magkalaban dito. Magkakampi tayo. Nako, parang may paparating ah. Ha! Mayari! Bitiwan yung kapatid ko! Sino kayo? Aray! Bitiwan mo ako, ano ba? Sino kayo? Ikaw ang sino? Bitiwan mo kami! Etong sa'yo! Ano ba? Ano ba yung binato mo sa akin? Bakit mo ko binato ng asin? Hindi siya tinabla ng asin, Kuya. Ibig sabihin, tunay na tao siya at mukhang tunay na sundalo rin siya. Ano? Totoong tao ako at oo, totoong sundalo ako. At dahil sundalo ako, alam kong hindi kayo mga sundalo, lalo ka na. Pero bakit nakasuot ka ng pangsundalong uniforme, ha? Sigurado kung hindi kita kasamahan. Magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag ako. Aray, ang sakit ha. Huwag mo nga ako masyadong higitin. Ano ba?
Halos umaangat na ako sa lupa eh. Ano ba? Hoy! Bitiwan mo nga kapatid ko! Ako lang naman ang nakasuot na uniforme ng sundalo Kaya ako na lang ang hawakan mo, wag na siya! Hindi pwede! Magpaliwanag kayong dalawa. Bakit kayo nandito at nagtatago sa damuhan? Tsaka isa pa, saan mo nakuha ang sundalong uniforme na yan, ha? Nakita ko lang tong uniforme na to sa daan. Ngayong araw lang habang papunta kami rito. Ano? Saan nyo nakita? At bakit nandito kayong dalawa sa ganitong klaseng lugar, ha? Masyadong liblib ang lugar na to para mapuntahan yung dalawa. Sa may daan nga, habang papunta kami rito. Hindi ka ba nakikinig? Umayos ka sa pakikipag-usap sa akin, ha, bata? Hindi na ako bata. Tumahimik ka na nga, Mayari. Sagutin niyo ang tanong ko. Anong ginagawa ng mga tulad niyo sa ganitong kaliblib na lugar? May minamanmanan kasi kaming isang maliit na baryo. Ano? Kung natatanong mo yung maliit na baryo na yon na aabot tanaw lang dito, yun yung minamanmanan namin. Paano kung makakasiguro na nagsasabi kayo ng totoo? Paano kung nagsisinungaling lang talaga kayo, ha? At ang totoo, mga masasamang tao pala kayo. Nagsasabi nga ng totoo ang kapatid ko. Pwede ba? Ano ba? Bitawan mo na nga kami, Manong. Hindi naman kami tatakbo eh. Kung totoong sundalo ka, siguro naman may kakayahan kang mahabol kami. O siguro naman, may armas kang magagamit laban sa amin kung sakali man natakbuhan ka nga namin. O sige, bibitawan ko na kayo. Pero huwag niyo nang subukan tumakbo. Hindi nga kami tatakbo. Oo na, mabuti kung ganun. Salamat naman at naniwala ka sa amin. Teka, ano mga pangalan niyo? Ako si Keith. Ito naman ang nakababata kong kapatid na si Mayari. Ako naman si Sergeant Allen, isa akong sundalo. Napadpad ako rito dahil hinahanap ko yung mga kasamahan kong dito na unang dineploy. Pero lahat sila hindi na nakabalik. Ganun ba? Teka, bakit kayo nagkatingin ng dalawa? May alam ba kayo? Kakaibang pagbabatuhan nyo ng tingin Wala kaming alam. At paano naman ako maniniwala sa inyo? Suot nyo nga ang isa sa mga uniforme ng kasamaan ko Dahil napulot nga lang namin. Kung napulot nyo nga lang yan, bakit naisipan yung isuot? Dahil gusto kong subukan kung makakapasok ba kami sa baryong yun gamit ang uniforme na to. Ano ibig mo sabihin? Akala ko ba minamanmanan nyo lang din yung baryo? Tapos ngayon gusto nyo nang pasukin? Teka, tama bang narinig ko? Minamanmanan din? Ibig bang sabihin, minamanmanan mo rin ng baryo? Oo. Bakit? Hindi ako dapat sumagot sa tanong na yan. Alagad ako ng batas. Kayo ang dapat sumagot sa tanong ko. Bakit minamanmanan nyo rin ang baryo at gusto nyong pasukin? Hindi ka rin maniniwala kung sasabihin namin. Sabihin nyo na. Dahil gusto naming iligtas sa mga inosenteng tao na walang kalaban-laban sa baryo na yan. Itatama ko lang ha. Siya lang ang may gusto. Teka, bakit mo ililigtas sa mga taong nandyan? At kanino mo sila ililigtas? Sa mga aswang na nandyan sa baryo na yan. Aswang? Pinagluloloko niyo ba ako? Hindi ka namin niloloko. Totoong may aswang sa baryo na yan, sir. At kung totoo na nandito ka dahil hinahanap mo ang mga kasamahan mo na sundalo na hindi pa nakakabalik, baka silang may kagagawan nun. Baka ginawa na silang hapunan ng mga aswang na nandyan. At gusto mong maniwala ako sa sinasabi niyo? Hindi totoo ang mga aswang. Hindi ka namin pipilitin kung ayaw mong maniwala, Manong. Pero nagsasabi ng totoo ang kapatid ko. Sige nga, kung hindi ka naniniwala sa amin, bakit mo rin minamanmanan ng baryo gaya ng nabanggit mo? Dahil pinaniniwalaan namin nakuta ng mga tulisan ng baryo na yan. Tulisan? NPA, ganon? Nagkakamali kayo kung ganon. Tama, hindi mga simpleng tulisan ang nasa baryong yan. Mas malala, mga aswang na ginagawang pagkain ng mga inosenteng tao. Hoy, alam nyo kayong dalawa, hindi ako naniniwala sa aswang. Mas kapani-paniwala pa, nakuta yan ng mga tulisan. Kaya namin patunayan na may aswang sa baryo na yan. Talaga? Paano? Kapag nakapasok kami sa baryo na yan, doon namin mapapatunayan. Bakit hindi kayo makapasok? Dahil bawal ang dayo sa baryo na yan. Ano? Bawal ang mga dayo? Hindi sila basta-basta nagpapapasok ng dayo. Ang hula ni Kuya Keith, inuubos na nila ang mga inosenteng tao na nasa loob ng baryong yan. Kaya isinarado na nila ang lugar sa mga gustong pumasok. Parang ginawa na nilang imbakan ng pagkain ng baryo. Nakakainin lang nila ng basta-basta ang mga taong nandyan. Nagpapatawa kayo, no?
Nagsasabi nga kami ng totoo. Ilang beses na kami sumubok na pumasok dyan. Nagpanggap na lang kami magde-deliver ng pagkain, ng prutas, ng gulay at bigas. Lahat-lahat na. Pero hindi pa rin kami pinapasok. Nagpanggap na rin akong teacher na gustong turuan ng mga batang nandun. Pero wala, hindi pa rin talaga kami nakapasok. Nagpanggap na rin akong pare. Pero wala pa rin. Kung ano-ano ng klase ng hairstyle ang nagawa ko. Nagsuot na rin ako ng bigote at salamin para hindi na kami makilala. Pero hindi pa rin kami nakakapasok. Ganun sila kahigpit? Oo, dahil bawal nga ang dayo sa baryo. Kaya nang makita ko tong uniforme na to, naisipan kong magpanggap naman na sundalo. Inisip ko na baka sakaling kapag alagad na ng batas ang nagsabi na papasukin ng lugar, wala silang magagawa kung hindi ang pumayag. At hindi mo pa nasusubukan? Hindi pa nga eh. Humahanap pa kami ng tiyempo. Kung ganun, sasama ako sa inyo. Ha? Ano? Gusto ko ring pasukin ang lugar. Kung ang hinala nyo ay may mga aswang dyan na kumakain ng mga inosenteng tao, malakas naman ang kutob ko na kutayan ng mga tulisan na binibihag ang mga tao, pati na rin ang mga kasamahan kong sundalo. Kung ganun, magkaiba tayo ng paniniwala, pero magandang ideya nga na magtulungan tayong pasukin ng lugar na yan. Teka, kung ang gusto kong mangyari ay mailigtas sa mga kasamahan ko, ano naman ang gusto mong mangyari? Bakit mo ibinubuhis ang buhay mo? Para lang mapatunayan na may aswang talaga sa baryo na yan? Gusto ko lang naman iligtas sa mga inosenteng mamamayan na nasa loob ng baryo na yan. Bakit? Alagad ka ba ng batas? Hindi, simpleng albularyo lang ako. Ano? Albularyo? Mukhang nasisirahan ka na yata ng ulo ah. Sinabi mo pa. May kaalaman kami sa pakikipaglaban sa aswang. Marami kaming alam na pangontra sa kanila. Palalayain ko ang mga inosenteng tao na nandyan na at walang kalaban-laban. At kung may kailangang gamutin, gagamutin ko. In short, masyado siyang nagpapakabayani. Bilang isang tunay na alagad ng batas, hindi ko alam kung matutuwa ako na may nakilala akong katulad mo. Meron pa palang kagaya mo. Pero may parte sa akin na gusto kitang tawanan dahil isang malaking katangahan ang balak mong gawin. Pero hindi na yun mahalaga sa ngayon. Pareho nating gustong pasukin ang baryo para mapatunayan ang magkaibang paniniwala ng isa't isa. At yun na muna ang dapat nating isipin. Tama sir. Magtulungan tayo. Kung ganon magsimula na tayong kumilos. Teka, ano namang isusuot ko? Kung kayo makakapasok, paano naman ako? Hindi naman ako naka-uniforme ng pansundalo ah. Oh, eto. Meron pa akong extra t-shirt na pang-army. Ikaw na magsuot nito. Sige, salamat. O sige na Mayari, magbihis ka na para makapunta na tayo dun sa baryo. Sige Kuya Keith. Wala na kaming sinayang na oras at dumiretso na kami sa bungad ng baryo. Gawa sa malaking puno ang tarangkahan ng baryo at may malaking kadena rin yun na ginagamit sa pagkatok kaya yun ang ginamit namin. Ako ang nasa harapan nang bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki ang sumalubong sa amin. Siya rin ang lalaking nagbubukas ng tarangkahan sa amin ni Mayari sa tuwing sinusubukan namin na pasukin sila. Sino kayo? Mga sundalo ho kami. Ako si Sergeant Keith at ito naman ang mga kasamahan kong sina Sergeant Allen at Mayari. Nakikita kong mga sundalo kayo. Ano naman? Anong kailangan nyo? Kailangan ho namin pasukin ang baryo dahil may kailangan ho kaming isagawang pag-check sa loob. Hindi pwede ang mga dayo rito. Parte ho ng trabaho namin ng pasukin ng baryo. May natanggap ho kaming memo na kailangan naming tingnan ng loob ng baryo. Bakit nyo kailangan tingnan yon? Pinaniniwala ang kuta ng mga tulisan ng baryong ito. Walang mga tulisan rito. Hindi sapat lang ang sabihin sa amin ang ganyang impormasyon. Kailangan naming manmanan ng mga taong nasa loob upang mapatunayan na walang nakatira dyan na kalaban ng gobyerno. Kung ganon, uulitin kong sinabi ko, bawal ang mga dayo rito. Pwede na kayong umalis. Pero hindi nga ho kami mga dayo. Mga sundalo kami na ginagawa ang aming tungkulin. Kung hindi kayo makikipagtulungan habang nakikipag-usap kami sa inyo ng maayos, mapipilitan kaming pasukin ang persahan ng lugar. Hindi bukas ang baryong to para sa ibang mga tao. Pribado ang lupang tinitirikan ng mga bahay rito dahil minana pa namin ang lupang ito sa kanununuan namin. Kaya kung tutuusin, labas ito sa tinutukoy mong gobyerno. May karapatan kaming tumanggi at magpapasok ng mga dayo.
Wala ho kaming problema sa lupang tinutukoy nyo. Ang mga taong nakatira sa loob na pwedeng mga tulisan na kumakalaban sa gobyerno ang kailangan naming inspeksyonin, Lolo. Tama ho siya, kaya makipagtulungan na lang ho kayo. Uulitin ko! Bawal ang dayo rito! Makakaalis na kayo! Hukom, wala na kaming nagawa dahil mabilis kaming pinagsarhan ng pinto. Huwag niyo kami pagsarhan! Inuulit din namin, kapag hindi kayo nakipagtulungan, pwede naming isipin na kasali kayo sa mga tulisan na kumakalaban sa gobyerno. Kapag hindi niyo kami pinapasok ng mapayapa, mapipilitan kaming pumasok ng sapilitan. Kung kailangang gibayin ng tarangkahang ito, gagawin namin para makapasok lang. Makipagtulungan na lang ho kayo. Bawal ang dayo! Tapos ang usapang ito, umalis na kayo! Tara na, maglakad na lang tayo papalayo. Ngayon napatunayan na namin sa inyo na hindi madaling pumasok dito, Sergeant Allen. Ilang ulit na rin na ganun lang ang sinasabi sa amin ng matandang yun. Matigas talaga ang batas nila na hindi talaga magpapapasok ng mga dayo. Kung ganun mapipilitan na tayong pumasok doon ng sapilitan. Ha? Paano? Sisirain natin yung tarangkahan? Hindi. Maghanap tayo ng ibang mapapasukan. Nasubukan nyo na bang maghanap ng ibang daan papasok? Hindi pa. Bakit? Dahil masyadong mapanganib kung magmamanman kami ng malapit. Natatakot kami na baka mahuli kami ni Kuya Keith eh. Kung ganun, ngayon na ang tamang panahon para libutin natin ang buong paligid ng baryo para makahanap ng ibang daanan. Mapanganib na kung gagawin natin yan ngayon. Malapit nang magdilim mo. Anong ibig mong sabihin? Uuwi na muna kami ni Kuya. Ano? Ay bang ituloy na natin to? Nandito na rin naman na tayo at saka mas maganda maghanap ng madadaanan kapag madilim na. Kapag ganun, hindi tayo basta-basta makikita. Oo, hindi tayo basta-basta makikita, lalo na kung simpleng mga tao lang naman ang nakatira sa baryo. Pero hindi. Uulitin namin sa'yo, Manong Sundalo, ha? May aswang sa loob ng baryong yan. Ibig sabihin, aswang na mas malalakas tuwing gabi. Mayari, tama si Sergeant Allen. Ipagpatuloy na natin to. Ha? Ano? Kuya naman! Ha? Ano yun? Teka, narinig nyo rin ba yun? Parang may narinig ako Parang nanggagaling yun dun sa may kawayan. Puntaan natin. Mauna na ako Sa likod ko lang kayo. Sige, sir. Ayun oh! Dun nanggagaling yung tunog. Dun sa loob ng sako. Mukhang hayop ang laman yan. Tingnan mo, may dugo rin yung sako. Buksan natin. Parang gumagalaw pa Oo nga, parang buhay pa yung aso Sige, buksan natin. Ang baho! Yak! Ang lansa ng amoy. Nakakasuka! Parang hindi ko kayang itaktak sa sobrang baho ng amoy. Baho! Ano bang laman yan? Kailangan natin makita. Sige na nga, ako nang maglalabas niyan. Tabi, umatras kayo. Kuya Keith, ang baho! Oh, wag mo nang gawin yan. Hindi natin makikita kung anong nasa loob kung hindi natin bubuksan to. Umatras ka na lang. Sige na nga. Ito na ilalabas ko na. Masyadong mabigat Nako, lalong bumaho. Grabe! Ano yung amoy nabubulok na yun? Putik, ano yan kuya? Mga bangkay ba yan ng hayop? Grabing baho! Mukhang ganun na nga. Pinagsama-samang katawan ng mga patay na hayop. May pusa, may aso, mukhang may musang pa Teka, humihinga pa tong isang maliit na aso. Mukhang siya yung gumagawa ng ingay kanina. Anong klaseng taong gagawa ng ganito sa hayop? Pinugutan pa nila ng ulo yung dalawang malalaking aso. Hindi lang yun. Wakwak pa ang kanilang tiyan. Siguradong kinuha nila ang laman ng mga hayop na yan. O pwede ring pinatay nila ang mga hayop na yan dahil malas yan sa mga aswang na katulad nila. Mga adik lang ang gumagawa ng ganyan. Mga wala sa sariling katinuan. Adik? Sinabi na namin sa'yo, di ba? Aswang nga ang gumawa niyan. Bata, hindi ako naniniwala sa aswang. Baka mga tulisan na gumawa niyan. Ganyan sila kabrutal. Bakit pa tayo nakikipagtulungan sa sundalong to, kuya? Hindi nga siya naniniwala sa aswang Dahil may kanya-kanya tayong paniniwala, Mayari.
Pero pareho lang naman ang gusto nating mangyari, ang makapasok sa baryo. At yun lang naman ang mahalaga. Bahala nga kayo mag-usap. Doon na muna ako. Di ko kayang amoy eh. Nasusuka talaga ako. Diyan na kayo. Hoy, teka, Mayari. Ay, nako. Pasensya ka na sa kapatid ko, Sergeant Allen, ha? Halatang magkaiba kayo na ugali. Maikli ang pasensya niya at taliwas siya sa ideya ng pagpapakabayani mo. Oo, pero kahit ganun, sinasamahan niya pa rin ako sa gusto kong gawin. At yun naman ang mahalaga. Kailangan na natin pasukin ang baryong yon. Siguradong sila ang may gawa ng mga patay na hayop na to. At dahil doon, may nilabag silang batas under Animal Welfare Act. Pero narinig mo naman siguro ang sinabi ng matandang lalaki kanina, di ba? Hindi sila nagpapapasok sa baryo. Pinagsaraduhan na nga niya tayo kaya hindi tayo makapasok eh. Oo, kaya nga kailangan natin makahanap ng ibang daan. Kuya! Kuya! Oh, bakit? May nakita akong butas na pader doon. Sa tingin ko, pwede tayong makapasok doon papasok ng baryo. Ha? Talaga? Saan? Doon! Nung una, hindi ko agad napansin dahil natatabunan ng matataas na talahib. Pero nung humangin ng konti, nakita kong butas yung pader. Hindi gaano kalaki pero sigurado ako magkakasya ang mga katawan natin papasok. Puntahan natin. Bagalan nyo lang ang lakad nyo at yumuko ng konti. Maging alerto rin kayo sa paligid ha. Baka may makakita sa inyo. At hindi rin tayo pwede mag-usap ng malakas kapag nakarating na tayo doon. Naintindihan ko. Yan yung butas. Sa tingin ko dahil natatabunan ng matataas na talahib kaya hindi nila alam na may butas ang pader na yan. Mukhang kasya nga tayo rito. Hintayin na lang muna natin na dumilim bago tayo pumasok. Sa ngayon, manmanan muna natin ang butas na to kung may lalabas ba dyan o papasok na iba. Kapag kasi daanan talaga yan, ibig sabihin may nagbabantay dyan mula sa loob ng baryo. Tama si Sir. Magmanman muna tayo. Ilang oras naming minanmanan ang parte ng pader na yon na may butas. Pero mukhang hindi talaga yun nadadaanan dahil wala ni isa man ang pumapasok o lumalabas. Nang tuluyang dumilim, doon na kami nagpasyang pumasok sa loob. Mabagal lang ang bawat galaw namin at iniingatan na gumawa ng kahit na anong ingay. Baryo ba talagang maituturing ang lugar na to? Ni halos walang ilaw ang mga bahay oh. 2 poste lang din na may ilaw. Malabo pa. Kaya nga kaya mas lalong nakakatakot. Nakapasok na tayo ngayon dito sa baryo. Ano nang sunod na plano? Maglibot-libot na muna tayo ng tahimik sa paligid. Hindi pa masyadong mapanganib yun. Baka kasi may makasalubong tayo. Teka. Ano yun? Magtago tayo. Teka, saan tayo magtatago, kuya? Kahit saan. Mukhang may paparating. Saan? Saan tayo magtatago? Dito tayo magtago. Ano? Diyan sa bahay na yan? Baka may tao sa loob niyan eh. Ako nang bahala. Kung kailangan kong patulugin sila, gagawin ko. Madali lang yung para sa akin dahil isa akong tunay na sundalo. Sige na, Mayari, tayo na. Sakto. Walang tao dito sa napasukan nating bahay. Oo nga, mukhang abandonado na to. Shh! Huwag kayong maingay. Tama, may paparating na. Huwag tayong gumawa ng kahit na anong ingay. Palampasin lang muna natin sila hanggat maaari. Hinaan nyo lang ang paghinga. Ayan, mukhang lumampas na sila. Sisilip lang ako dito sa butas ng sawali. Sisilip din ako. Teka, ano yun? Shh! Huwag mo masyadong lakasan yung boses mo. Pero ano yun? Ano yung nakita ko sa butas? Hindi masyadong malinaw kasi malayo na siya at nakatalikod na. Pero nakita ko na mapula yung balat niya. Hindi normal na kulay pula. At saka puti rin yung buhok. Tama ba yung nakita ko? Kung ano man yung nakita mo, ganun din yung nakita ko. Mukhang alam ko na kung anong klaseng aswang yung humahawak ng baryong to. Ano, Kuya Keith? Aswang na ikran. Ha? Aswang na ikran? Ano bang pinagsasasabi niyo? Ang mga aswang na ikran ay ang mga aswang na para bang isinuka ng impyerno dahil sa kulay ng mga balat nila na pula. Para silang mga demonyo dahil meron silang mga sungay na parang sa kambing. Matitilos din ang kanilang mga tenga. Meron din silang mahahabang buntot na ang dulo ay parang alaktan. Kapag natusok ka nun, malalason ka at manghihina. Kapag nanghina ka,
dun ka palang nila kakainin. Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo ha. At hindi rin kami nakikipagbiruan sa'yo, pwede ba? Nakita mo naman siguro mismo, di ba? Dahil sumilip ka sa butas. Anong nakita mo? At paano mo maipapaliwanag yon, ha? Mga tulisan sila na may pinapahid na kulay pula sa balat. Siguro yun ang patunay na may kakaibang samahan sa baryong ito. Paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan, Manong, ha? Teka, sandali lang. Ipaliwanag nyo nga sa akin kung paano kayo nagkaroon ng kaalaman tungkol sa mga aswang na yan. Mga mahuhusay na albularyo ang mga magulang namin bago sila namatay. Marami silang naiwan ng mga libro na may impormasyon tungkol sa panggagamot, mga herbal na gamot na magagamit, at bukod doon, marami ring nakasulat na tungkol sa iba't ibang aswang at ang pinakamahalaga kung paano sila mamamatay. At yun ang dahilan kung bakit marami kaming alam tungkol sa mga klase ng aswang. Si Kuya Keith na ang nagpatuloy ng pagiging albularyo ni nanay at tatay. Pero hindi nyo pa rin ako mapapaniwala na may totoong aswang. Alam ko, pero kagaya nga ng sinabi namin, magkaiba tayo ng paniniwala. Pero pareho naman ang rason natin kung bakit tayo nandito eh. At ngayon na nakapasok na tayo, gawin na natin ang dapat nating gawin. Patunayan mo na may mga tulisan na nakatira dito at hanapin mo ang mga sundalo mong kasamahan na nawawala kung nandito nga ba talaga sila. Habang kami naman ng kapatid ko ay maghahanap ng mga inosenteng tao na nandito na pwede namin iligtas o magamot. Ano? Gagawin na ba natin yan ngayon, Kuya? Nandito na tayo, Mayari. Huwag na nating aksayin pa ang pagkakataon na to. Pero hindi natin alam kung gaano ba karami ang mga aswang na ikran na pwede nating kaharapin dito, Kuya. Isang malaking kahibangan ang gusto mong gawin. Para kang susugod sa gera na wala kahit ni isang dalang armas. May mga armas tayong dala. Nakalimutan mo na ba? Nandito lahat sa bag ko. Ano mga panlaban ang dala nyo? May mga baril ba kayo? Wala. Wala kayong dalang baril? Dahil hindi naman tunay na sundalo si Kuya Keith. Bakit mo siya paghahanapan ng baril? Ito lang ang mga dala namin. Meron kaming balisong dito na may pinahid na kalamansi sa mismong talim para hindi gumaling agad ang sugat ng aswang kapag nasaksak nito. Meron din kaming 2 eco bag na maliliit na may lamang asin na dinikdikan ng siling labuyo. Ano? Kapag hinagisan mo sila ng asin, masasaktan sila. Pero dinurugan namin to ng siling labuyo, kaya mas magandang puntiryahin ay ang mga mata nila para nang sa ganun ay hindi sila makakita. At heto naman, meron din kami ritong ginawang dinamita. Ilang piraso lang ito. Wala akong masasabi dyan sa mga dala nyong armas. Pero ako, ito lang ang dala ko. Baril lang? Naiisip mo naman sigurong hindi ka basta-basta pwedeng magpaputok ng barel dahil pwede mong makuha ang atensyon ng lahat ng aswang na ikran sa isang iglap lang, hindi ba? At kapag nangyari yon, talo ka na kaagad. Tama ang kapatid ko, sir. Kaya heto, kunin mo na itong isang balisong at bibigyan ka rin namin itong asin na may sili. Alam kong hindi ka naman naniniwala sa amin, pero mas maganda ng handa ka habang naglilibot ka sa paligid. Sige, tatanggapin ko. Salamat ah. Sa ngayon maghiwalay na muna tayo sa paglilibot habang madilim pa ang paligid. Saan tayo magkikita-kita? Sa labas na tayo magkita-kita. Sige. Pagkalabas namin sa abandonadong kubo, naghiwalay na kami ng landas at nagsimula na kami ni Mayari na maglakad-lakad. May ilang bahay na may ilaw, pero halatang galing lang sa lampara. Puro tunog lang din ng mga insekto ang maririnig dahil sa sobrang tahimik. Mas naging alerto kami ni Mayari sa bawat kanto ng bahay na madadaanan namin. Kuya, alam mo, maling-mali itong ginagawa natin eh. Ano ka ba, Mayari? Ngayon mo pa talaga ako kukontrahin? Kuya, isang malaking kahibangan to. Sige nga, paano ka makakahanap ng gagamutin sa baryong to kung meron man? Alangan naman na isa-isahin mong katukin ng mga bahay at itanong kung may sakit sila. Alam mo, hindi lang panggagamot ang habol ko sa baryong to, Mayari. Ililigtas ko rin ang ibang mamamayang nandito. Ngayon na nasiguro na nating may aswang na ikran sa baryong to, ibig sabihin, bihag nila ang ibang mga taong nandito. Hindi ba nila kayang iligtas sa mga sarili nila? Hindi. Lalo na kung wala naman silang kaalaman tungkol sa kung paanong lumaban sa mga aswang. Kaya nga nandito tayo dahil may kaalaman tayo. Kuya naman At teka, ayun oh. May mamang nakahiga dun sa lupa, tingnan mo. Oo nga, lapitan natin. Anong nangyari dito? May sugat siya sa may leeg, sa bandang lalamunan. Nangingitim na yung palibot ng sugat. Siguradong nalason to ng buntot ng aswang na ikran. Kuya, anong
gagawin natin? Tulungan mo akong buhatin siya papasok sa balkon ng bahay niya. Sige, Dahan-dahan lang. Dito natin siya ihiga sa lamesa. mukhang wala siyang kasamang ibang tao dito sa bahay niya. Siguro ay solo lang siya sa buhay kaya nabiktima siya ng aswang na ikran. Bilisan mong kumilos, Mayari. Kunin mo yung dahon ng banaba dyan sa may loob ng bag. Nakabalot yun sa puting tela. Sige, kuya. Kuya, ito na. Pati na rin yung bote na may lamang bawang na nakababad sa langis. Teka, ito ba? Ito ba yun? Yan nga. Akin na. Kuya, anong ginagawa mo? Ngunguyain ko itong bawang at saka ko ikakalat dito sa dahon ng banaba para ipangtapal sa nalason niyang sugat. Sige, kuya. Maghahanda naman ako ng gasa na ipangtatali mo dyan. Sige. Hukom, sinubukan namin na magkapatid na gawin ang lahat para iligtas ang lalaki. Kuya, nagtataka lang ako. Bakit? Ano yan? Bakit nilason lang muna nila tong tao? Bakit hindi nila kinain? Di ba dapat wala nang laman loob ang taong ito? Bakit iniwan lang siya dito? Yun din ang pinagtataka ko eh. Matanda na rin naman tong lalaki. Siguradong hindi na to makakalaban sa kanila. Nilason lang ba nila tong matandang lalaki pero wala silang balak na kainin? Mayari hindi ko rin alam kung bakit. Sino kayo? Kuya, may batang babae. Shh! Huwag kang matakot. Mukhang normal na tao lang naman siya. Bata, huwag kang matakot sa amin Tumingin siya dun sa matandang lalaki sa lamesa. Baka isipin niya, sinaktan natin yung matanda, kuya. Anong ginawa niyo sa lolo ko? Wala kaming ginawang masama sa lolo mo. Sa katunayan, ginamot pa nga namin siya eh. Ha? Ginamot? Oo, ginamot ko siya. Tinapalan ko siya ng halamang gamot na pampawala sa laso ng aswang na ikran. Bakit alam niyo ang tungkol dun? Sino ba kayo? Wala akong kilalang mga sundalo sa baryo na to Hindi kami mga sundalo. Ako si Keith, isa kong albularyo. Ito naman ang kapatid kong si Mayari. Hindi kami masasamang tao. Hindi ka namin sasaktan. Isa kang albularyo? Siguradong isa kang dayo dahil bawal ang manggagamot sa lugar na to. Kapag nalaman ng pinuno na may nakapasok na dayo, siguradong hindi na kayo sisinagan ng araw. Yun ay kung isusumbong mo kami, bata. Narinig mo naman siguro ang sinabi ng kuya ko, di ba? Nandito kami para iligtas sa mga inosenteng tao sa baryo na to. Kung gusto mo, sumama ka sa amin palabas ng baryo na to. Bago sumikat ang araw, isasama natin itong lolo mo. Hindi pwede! Bakit? Sinabi ng pinuno ng baryo namin na masasamang tao ang mga dayo. Kaya nga bawal ang dayo sa baryo na to dahil sila raw ang pumapatay sa mga taong nakatira dito. Naku, hindi totoo yun. Ang tunay na pumapatay sa mga taga rito ay ang mga aswang na ikran na nagpapanggap lang din na tao tuwing umaga. Na sigurado nakakasalamuhan ninyo. Tingnan mo, naging biktima na rin ng lolo mo. At bakit naman ako maniniwala sa inyo? Mga dayo kayo eh. Hindi ko kayo kilala. Bata, ginamot nga namin ng lolo mo. Nakita na lang namin siya nakahiga sa lupa kanina. Kung hindi namin naagapan ng pagkalason sa kanya, baka patay na siya. Mabubuhay pa ba yan? Ano? Anong sabi mo, bata? Ang ibig kong sabihin, mabubuhay pa ba ang lolo ko? Oo, nalapatan na namin siya ng paunang lunas. Kung papayag kang tumakas na rin ngayong gabi, mas mababantayan pa namin ang paglalapat ng lunas sa kanya. Ayoko magtiwala sa hindi ko naman kilala. Kaya siguro hanggang ngayon, nakakulong pa rin kayo sa baryong ito at walang kalayaan dahil masyadong makitid ang mga utak nyo. Bata ka pa nga. Huy, Mayari, ano ka ba? Totoo naman ang sinabi ko, kuya eh. Isipin mo, naniniwala sila rin sa pinunong tinutukoy nila. Ni hindi nga kayo nakakasiguro na baka isa yung aswang na ikran na nilalason lang ang mga utak nyo. Teka, marami ba kayo? Ano? Marami ba kayo nakapasok dito sa baryo? Bakit mo inaalam, bata? Isusumbong mo ba kami sa tinatawag mong pinuno, ha? Kung marami kayo, baka maniwala pa ako sa inyo na kaya niyong iligtas ang baryo na to. Pero kung kukunti lang naman kayo, malabong makapagligtas kayo ng buhay dito. Parang gusto niyo lang na sumugal kami sa bagay na siguradong ikapapadali lang ng buhay namin. Kung makipag-usap ka, parang ang tanda mo na. Ang bata-bata mo pa. Gumalang ka naman sa amin, bata. Mayari. Tama na yan.
Hindi kami marami, bata. Okay? Kaming dalawa lang at may isa pa kaming sundalo na kasama. Ha? Nasaan siya? Naglilibot din siya sa paligid. Kung ganon, kukonti lang pala kayo. Oo, pero hindi ibig sabihin nun na hindi namin kayo matutulungan. Paano nyo nalaman na may aswang na ikran dito? Kung makapagtanong ka, parang kumukuha ka lang ng impormasyon Dahil kumukuha naman talaga ako ng impormasyon tungkol sa inyo. Gusto ko malaman kung mapagkakatiwalaan ba kayo. Sa katunayan, matagal lang sinasabi sa akin ni Lolo na may mali sa baryong ito Marami nang sumubok na umalis dito. Pero sa tuwing nagbabalak silang umalis na, bigla na lang silang namamatay kinabukasan. Ang lolo ko, matagal niya nang gustong umalis dito Gusto niya akong itakas dito, pero wala siyang lakas ng loob. Kaya nga nandito kami para tumulong. Kung totoo talagang sinasabi niyo, bumalik na lang kayo bukas. Ano? Pababalikin mo pa kami? Gusto kong makita kung talaga bang malakas ang loob niyong bumalik ulit at ipagtanggol ang mga taong nandito. Kapag bumalik kayo, dun pa lang ako maniniwala na malinis ang intensyon niyong makatulong. Kung ganon, sige, babalik na lang kami. Teka, paano nga pala kayo nakapasok dito? Meron kasing... Basta, makakabalik kami dito bukas. Yun na lang ang panghawakan mo, bata. Elisa. Elisa ang pangalan ko, ate. Hihintayin ko kayo bukas, Sana totoong mailigtas nyo kami dito, pati na rin ang ibang mga tao. Sige, Elisa. Pangako yan. Babalik kami. Sa ngayon, dahil nalapatan na namin ang paunang lunas ang lola mo, wala kang dapat ipag-alala. Bukas sa pagbalik namin, lalapatan ko ulit siya ng panibagong gamot. Sige, salamat O paano? Magpapaalam na muna kami sa'yo, ha? Sige, kuya. Mag-iingat kayo. Hihintayin ko kayo bukas. Sige. Makakaasa ka, Elisa. Alam mo, kuya, may iba akong kutob sa batang yun Baka ganun lang talaga siya. May mga bata kasi na kapag lumaki sa lugar na parang nakukulong sila, nagiging mailap sila sa tao, lalo na sa mga bagong mukha na katulad natin. Pero kasi, kuya... Normal lang na hindi siya agad magtiwala sa atin. Ganon din naman si Sergeant Allen di ba? Sige, kung yan ang sinasabi mo bahala ka. Basta mayari bilisan na lang natin. Baka naghihintay na sa atin si Sergeant Allen sa labas. Ligtas kaming nakalabas ng baryo. Sakto na nandoon na rin si Sergeant Allen at ibinalita niya sa amin na wala siyang kakaibang nakita. Habang kami naman ay kinukwento rin sa kanya ang lahat ng nangyari sa palibot namin ni Mayari at pati na rin ang tungkol sa batang nakausap namin na si Eliza. Sumang-ayon si Sergeant Allen na bumalik na lang kinabukasan. Maghapon lang ulit kaming nagmanman at pagsapit ng parehong oras ay pumasok na ulit kami sa loob ng baryo. Ngayon, hindi na natin kailangan na maghiwa-hiwalay ng daan, tama ba? Oo, Sergeant Allen. Pupuntahan natin yung bahay na tinutukoy namin sa'yo, kung saan may ginamot kami at kinausap na batang babae. Ano, malayo pa ba? Konting liko na lang at makakarating na tayo. Pero parang nakakapagtaka lang na ang tahimik lalo ng lugar, Napansin ko nga rin Teka, ano yun? Bangkay ba yun? Oo nga, kuya. Nakabalot ng sako pero nakalabas yung kamay. Tao yun! Lapitan natin. Bilisan natin. Kuya, tanggalin mo yung nakapatong sa sako, bilis! Sige. Ha? Sino kayo? Kuya, may tao! Teka, anong ginagawa niyo rito? Kayo yung mga sundalo nung isang araw Kami nga. Sinasabi mo bang may nakapasok na dayo sa baryo natin, Mon? Hindi mo ba binabantayan ng maayos ang tarangkahan? Hindi ko po alam, Kahilena. Binabantayan ko naman ng maayos ang tarangkahan. Hindi ko alam kung saan sila pumasok. Hindi na mahalaga kung saan kami pumasok. Malinaw naman sigurong sinabi namin sa iyo, Manong, na kung hindi ka makikipagtulungan sa amin para mapayapa kami makapasok, gagawa kami ng ibang paraan. At ito na yon, nakapasok kami. Bawal ang dayo sa baryong ito.
Teka lang ho, ikaw ho bang pinuno rito? Ako nga. Kung ganon, ikaw naman pala ang dapat naming kausapin at hindi ang matandang lalaking to. Mabuti naman at nakaharap ka namin, Manang. Kahilena ang itawag mo sa akin. Kung ganon, Kahilena, nandito kami para gawin ang tungkulin na nakaatang sa amin kung bakit namin kailangan pasukin ang baryong ito. At bakit nga ba? Pinaniniwalaan namin na kutan ng mga tulisan ang baryong ito. Kailangan naming inspeksyonin ang buong lugar. Bawal ang dayo sa baryong ito. Hindi ho kami nandito para dumayo. Tahimik ang baryo. Hindi namin kailangan ng kung sino man na manggugulo rito. Tahimik? May bangkay na nakalatag sa harapan namin ngayon. Tapos gusto niyong maniwala kami ng tahimik dito? Namatay yan dahil sa natural na sakit. Ako lang ang makakapagsabi kung natural nga ba ang pagkamatay ng bangkay na yan. Dahil may kaalaman ako dyan, isa akong sundalo. Kaya naman hayaan yung inspeksyonin ko ang katawan. Hindi niyo pwedeng galawin ang bangkay na yan! At bakit naman ho hindi pwede? Dahil pinaniniwalaan na namatay ang taong yan sa isang malala at nakakahawang sakit. Hindi namin gugustuhin na ilipad ng hangin ang sakit na yon at makahawa pa sa iba. Nakakasiguro ho ba kayo dyan? O baka naman may pumatay sa taong to? Kung meron man na pwedeng ituro sa pagkamatay ng taong yan, baka kayo ang paghinalaan ko. Mga dayong bigla na lang pumapasok sa pribadong lugar na walang pahintulot. Hindi ba? At dapat ako ang magduda sa inyo? Pero hindi ko gagawin na pagdudahan kayo. Dahil kilala ko ang mga taong nasasakupan ko at kilala ko ang taong namatay. Alam kong may malubha siyang sakit at sa kasawiang palad, ngayon din siya binawian ng buhay. Hinihintay lang namin na dumating ang kasamahan ni Mon na kukuha ng bangkay para mailibing na ng diretsyo. Ulila na rin naman ng taong yan, kaya walang ibang mag-iintindi niyan kundi kami. Pero bakit ho nangingitim ang balat niya? At parang medyo tuyo rin. Hindi namin alam. Wala rin kaming ospital dito para matukoy yon ng detalyado. Kaya nga ho hayaan yung inspeksyonin namin ng bangkay. Sinabi na ng pinuno na huwag niyong hahawakan at tatanggalin ang sako na nakatabon sa bangkay. Huwag kayong lumabag sa utos ng pinuno. Total, nakapasok na rin naman kayo sa baryong ito nang walang pasabi kahit na pinagbabawal ang mga dayo rito. Wala nang rason pa para hindi namin buksan ang tarangkahan para sa inyo. Kaya sige, bilang pinuno ng baryo, hahayaan namin kayong inspeksyonin na ang buong baryo para mapatunayan yung hindi ito kuta ng mga tulisan gaya ng sinasabi nyo. Talaga ho? Oo, pero hanggat hindi pa natatapos ang pag-iinspeksyon nyo sa lugar, hindi muna kayo maaaring lumabas ng baryo. Ano? Anong ibig niyo sabihin doon? Ang ibig lang sabihin nun, hindi kayo pwedeng maglabas-masok dito. Tapusin nyo ng maaga ang pag-iinspeksyon nyo na makalabas kayo agad ng baryo. Pero hanggat hindi pa kayo natatapos, hindi kayo maaaring lumabas. Sa ganong paraan, makakasiguro kami na wala ng ibang dayo na makakapasok dito. Nag-iingat lang kami dahil baka hindi namin namamalayan. Baka magbitbit kayo ng mga taong sasakop sa baryo namin. Sige, payag kami dyan. Teka, nagdesisyon ka na agad ng ganun-ganun lang? Paano kung ayoko manatili dito? Kuya! Teka lang, paano naman o saan naman kami matutulog dito kung hindi kami makakalabas? Pwede kaming makapagbigay ng pansamantalang tutulugan ninyo. Marami kaming bakanting bahay rito. Ganun ba? O sige, payag nga kami. Kuya, ano ba? Mamaya na tayo mag-usap, Mayari. Meron lang kayong 3 araw para tapusin ang pag-iinspeksyon. Sa oras na matapos na ang 3 araw na yon, kailangan nyo nang umalis sa baryo. Maliwanag ba yon? Maliwanag sa amin yon. Sapat na rin ang mga araw na yon. Mabuti kung ganon. Mon, samahan mo na sila sa bahay na matutuluyan nila. Sige ho, Kahilena. Ay kayo, sumunod kayo sa akin. Hukom,
Paghatid sa amin ng matandang lalaki sa maliit at abandonadong bahay na tutuluyan namin, agad na akong hinarap ni Mayari. Galit siya at hindi niya nagustuhan ang naging desisyon namin ni Sergeant Allen. Nagrereklamo siya at pinapagalitan ako. Pero agad din yung natapos nang may hindi kami inaasahang bisita na dumating. Kuya, hindi mo ba naiisip na baka patibong lang nila to sa atin? Hindi dapat tayo pumayag. Paano kung paglabas natin dito, napapalibutan na tayo ng mga aswang na ikran? Ni hindi pa nga natin alam kung gaano ba talaga sila karami. Mayari, pasensya na kung hindi ko na nakuha pa yung desisyon mo. Pero natakot ako na wala na tayong ibang pagkakataon kung palalampasin pa natin yung alok ng pinuno ng baryong ito. At saka, tinutulungan mo rin naman ang kapatid mo, hindi ba? Bakit hindi mo pa sagarin yun, Mayari? Nandito na tayo. Nakapasok na tayo. Nasasabi mo lang yan dahil magkaiba pa rin ang iniisip mong makakalaban sa lugar na to, Sergeant Allen. Sa'yo, mga tulisan ang inaasahan mong kakaharapin. Pero kami iba. Mga aswang! Teka, may kumakatok. Ano yan? May bisita agad tayo? Lumayo ka muna, Mayari. Ako na magbubukas ng pinto. Sige, nasa likod mo lang ako, Keith. May dala akong balisong dito. Nakahanda na. Sige, bubuksan ko na. Ha? Elisa? Anong ginagawa mo rito? Tuloy ka. Sino siya, Keith? Siya yung tinutukoy kong nakita namin na bata kahapon. Teka, paano mo nalaman na nandito kami, Elisa? Nakita ko kayong kausap kanina ni Pinuno. At anong ginagawa mo sa labas ng ganong oras? At saka, hindi ba dapat binabantayan mo lolo mo? Yun nga ang dahilan kung bakit ko kayo nakita na kausap ang Pinuno. Teka, bakit? Anong nangyari? Nawawala po si Lolo. Ha? Nawawala? Binantayan ko siya ng magdamag kagabi. Hindi ako umalis sa tabi niya pero nalingat lang ako saglit para bumili ng makakain para sa hapunan namin tapos nung bumalik ako wala na siya. Hinanap ko siya kung saan pero hindi ko na siya nakita pa. Hanggang sa makita ko kayo nakausap si Kahilena kaya sinundan ko kayo kung saan kayo dadalhin ni Mang Mon. Kaya eto, natuntun ko kayo kung nasan kayo. Teka, hindi kaya yung bangkay na natatabunan ng sako kanina yung katawan ng lolo mo? Hindi ako sigurado, kuya. Gusto ko makita ang lolo ko. Gusto ko siyang mahanap. Matutulungan niyo ba ako? Teka, Bakit, Sergeant Allen? Bakit? Bakit kanya ka makatingin kay Elisa? saan mo nakuha yung suot mong kwintas, Iha? Ito ho. Oo, yan nga. Napulot ko lang to sa lupa eh. Sa daan papunta sa may tunnel. Tunnel? Saan yun? Teka, sa ibang kwintas na yan, Sergeant Allen? Oo nga. Ano ba meron sa kwintas na yan? Ang tawag dyan, dog tag. Meron din akong ganyan. Eto. Lahat ng mga kasamaang kong sundalo meron ganito. At isa to sa kwintas ng kasamaan ko na nawawala. Kaya sabihin mo sa akin, bata, nasaan ang tunnel na yon? Sa may dulo pa ho ng baryo ang tunnel na yon. Dun sa may karatula na bawal pumasok. Hindi ho kasi tayo basta-basta makakapasok doon. Ha? At bakit naman? Ipinagbabawal ho ng pinuno na pumasok doon ng mga simpleng mamamayan ng baryo, lalo na ang mga dayo na tulad nyo. Ang mga nakakapasok lang po doon ay yung mga kawani ni Kahilena, mga taong kasama niya magpatakbo nitong baryo. Wala akong pakialam sa patakaran na yon. Ituro mong daan at pupuntahan ko yon. Pero kasi... Teka, kikilos ka na agad-agad? Nang ganun-ganun lang? Kung dun niya nakita ang kwintas, posibleng dun ko lang din makikita ang mga kasamaan ko. Isa yun sa dahilan kung bakit ako nagpumilit na pumasok dito. Ang mahanap sila, kaya walang makakapigil sa akin na pumunta ron. Pero hindi nga po pwedeng pumasok doon. Hindi ba? Sinabi mo na nawawala rin ng lolo mo? Baka dun mo rin siya makikita. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Wala kang dapat ikatakot. May usapan na kami ng pinuno na pwede kong inspeksyonin ng buong baryo. Pwede tayong pumasok kahit saan. Tutulungan kita. Talaga ho? Gusto ko rin ho talaga makita kung nasaan ang lolo ko eh. Oo, sabay tayong papasok.
Kayo ba? Sasama kayo, kuya, ate? Kuya, wag mo akong tingnan ng ganyan ha. Hindi ako sasama. Ano? Pero hindi naman kita pwedeng iwan dito ng mag-isa. Ate, sumama ka na. Delikado kung maghiwa-hiwalay pa tayo. Oo nga, Mayari. Tama si Eliza. Hindi mo na nga sinalang-alang ang desisyon ko kung papayag ba ako o hindi na magstay dito, Kuya Keith. Kaya kung pwede, kahit ngayon lang, wag mo akong pilitin. Hindi ako sasama. Tapos ang usapang ito. Kung ganun, pasensya ka na. Hindi na rin ako sasama, Sergeant Allen. Hindi ko pwedeng iwan dito si Mayari ng mag-isa. Naiintindihan ko. Kung ganun, ayos lang. Kami na lang ng batang to pupunta sa tunnel na yon. Hindi ba talaga kayo sasama, ate, kuya? Hindi na. Pasensya ka na ha. Basta siguraduhin yung ligtas kayo makakabalik dito. Oo naman. Pero hindi ba kayo lalabas? Lalabas naman kami. Susubukan namin makahanap ng ibang gagamutin sa paligid. Hindi lang kami makakasama papunta sa tunnel. Sige, magkita-kita na lang ulit tayo rito. Kopya, Sergeant Allen. Kuya, aalis na kami. Mag-iingat kayo ha. Mahanap mo sana rin ang kasamahan mo, Sergeant Allen. Salamat, Keith. Alam kong galit ka sa akin, Mayari. Tapusin na natin ang gabing to, kuya. Ayoko nang bumalik pa dito. Nakakalimutan mo na ba? Hindi lang naman tayo nandito para manggamot eh. Huhulihin pa natin yung aswang na ikran na pumapatay ng mga tao. Ano ba, kuya? Tumigil ka na. Paano mo mahuhuli ang aswang na ikran kung hindi mo naman sila kilala? Lalo na kung nasa katauhan sila ng tao. Kaya tama na, kuya. Please. Malaking pagkakamali na pumasok kayo sa baryong ito. Anong... Mang Mon, paano kayo nakapasok dito? Kanina ka pa ba nandyan sa loob ng kwartong yan? Ako ang nagdala sa inyo sa bahay na to, hindi ba? Kaya bawat sulok ng bahay na to, alam ko, kabisado ko. At ano nga ang ginagawa nyo dito? Minamanmanan nyo ba kami? Nandito lang naman ako para patayin kayo. Ano? Napakalaking abala para sa amin ang pagpasok nyo rito. Tapos ginamot nyo pa ang matandang lalaki na magiging hapunan sana ng pinuno. Hindi tuloy siya nakakain. Ibig sabihin, yung pinuno niyo ang aswang na ikran? Si Kahilena? Anong akala nyo? Si Kahilena lang ang aswang na ikran? Pues, nagkakamali kayo. Kuya! Isa rin siyang aswang na ikran! Akala ko, wala na namang matitirang pagkain sa akin. Swerte ko naman ngayon. Dalawa pa pala ang maiiwan dito. Tungkulin kasi ng mga lalaking ikran na siguruing mauunang kumain ang mga babaeng ikran dahil sila ang nagpapatuloy ng lahi. Pero hindi naman siguro masama kung kakainin ko ang isa sa inyo. Tutal, dalawa naman kayo. Akala mo ba papayag kami na mangyari yon? Hindi! Lalaban kami! Sige! Tingnan natin kung anong laban nyo sa akin. Hindi man ako kasing lakas na mga babaeng ikran. Kayang-kaya ko kayong patayin ng saglit lang. Mayari! Yuko! Kuya, mag-iingat ka! Baka matusok ka ng buntot niya! Ikaw rin! Wala yung balisong mo na kay Sergeant Allen! Okay lang, kuya. May asin naman ako dito. Ang dami niyong dada! Labanan niyo ako! Batuin mo siya ng asin, Mayari! Kukuha ako ng tiyempo na sugurin siya! Sige, kuya! Yan! Ito sa'yo! Aray! Bakit nasusunog ang balat ko dahil dyan? Dahil hindi yan basta-basta asin! May dinigdig kaming sili dyan! May kaalaman kayo sa aswang? Meron! Kaya matatapos ka sa kamay namin! Puntirihin mo mata niya, Mayari! Yan ang bagay sa'yo! Hindi niyo ako matatalo! Sige, lapit! Tingnan natin kung makakalapit ka pa. Aray! Tama na pagbato ng asin! Talagang sinusubok mong pasensya kung babae ka, ha? Etong sayo! Mayari! Mayari! Ayos lang ako, kuya. Huwag mo akong isipin. Tinamaan lang ako ng upuan na binato niya. Malayo to sa bituka. Ikaw,
Sinaktan mong kapatid ko. Magbabayad ka! Sawang-sawa na akong maging sunod-sunuran ng mga babae. Kaya itong babae ang uunahin kong patayin! Nanlaki ang mata ko nang sa isang iglap ay nasa harapan na ni Mayari ang aswang na ikran. Nagulat din si Mayari kaya naistatwa siya mula sa pagkakasandal sa dingding. Masyadong mabilis gumalaw ang aswang. Nakaramdam ako ng matinding takot lalo na nang makita kong nakaangat na ang buntot ng aswang at handa nang tusukin ang talim nun sa dibdib ni Mayari. Hindi na ako nagdalawang isip. Tumalon ako sa lamesa at agad na dinakot ang buntot. Imbis na kay Mayari tumusok yun, ibinaon ko yun sa leeg ng ikran. Anong ginawa mo? Ano itong ibinaon mo sa leeg ko? Bakit parang hindi ako makahinga? Hindi mo alam? Hindi mo nakita? Sariling buntot mo yan. Hindi ko akalain na kayang lasunin ng sariling lason mo ang sarili mo. Hindi maaari. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito lang. Kuya! Ayos lang ako, Mayari. Masakit lang ang likod ko mula sa pagkakahagis niya. Papatayin ko kayo. Bakit ayaw nang matanggal ng buntot ko sa pagkakabaon sa leg ko? Tanggalin niyo to. Hindi maaari. Mayari, lumayo ka sa kanya. Lumapit ka rito. Kuya, tutulungan kitang tumayo. Salamat. Aray ko, ang sakit ng likod ko. Hindi! Ang init ng leg ko. Parang may asidong dumadaloy. Hindi na ako makahinga na maayos. Kuya, ano nangyayari sa kanya? Tinatablan siya ng sariling lason mula sa buntot niya. Hindi! Kuya, bumulagta na siya. Patay na siya. Natuyo rin ang balat niya. Hindi ko akalain na kaya nilang lasunin ang sarili nila. Hindi sila immune sa sarili nilang lason. Tumakas na tayo ngayon, kuya. Halika na. Ano? Hindi pwede. Bakit? Si Sergeant Allen at saka si Elisa. Kailangan natin silang sundan sa tunnel at iligtas sila. Yan ka na naman sa pagiging bayani mo, Kuya Keith eh. Tama na. Umalis na tayo. Hayaan mo na sila. Hindi pwede, Mayari. Hindi ba pwedeng sarili naman natin ang unahin natin? Baka tuluyan na tayong mamatay kung magliligtas pa tayo ng iba. Maswerte lang tayo dahil mahina ang ikran na nakalaban natin dahil lalaki siya. Pero kapag babae na, baka mas malakas yon dahil gaya ng narinig natin, napupunta sa babaeng ikran ng unang pagkain. Sige, kung gusto mo akong iwan, maintindihan kita. Pero ililigtas ko si Sergeant Allen at si Elisa. Madali na lang siguro to dahil si Kahilena, yung pinuno nila, ang susunod kong pupuntirihin na papatayin. Aalis na ako. Kakainis ka naman eh. Sige na. Sama na ako sa'yo. Pangako, Mayari, makaligtas lang tayo rito. Babawi ako sa'yo, bunso, ha? Ipangako mong hindi tayo mamamatay dito, kuya. Hindi ako mangangako. Gagawin ko. Tara na, maging alerto pa rin tayo sa paligid, ha? Sige. Hukom, nagsimula na kaming tahakin ng daan papunta sa tunnel. Kuya, ganun pa rin oh. Sobrang tahimik pa rin ang paligid. Mas mabuti ng ganun para wala nang madamay pang iba. Teka, saan naman natin nahanapin yung tunnel? Ang sabi ni Elisa, sa may dulo ng baryo yung tunnel. May makikita naman daw tayong karatula doon eh. Ay, sana lang talaga tama tong desisyon natin. Itong gagawin natin. Laging tama ang pagtulong, Mayari. Hindi laging tama ang pagtulong, lalo na kung buhay naman natin na magiging kapalit. Tama na nga, Mayari. Tara na, kailangan na natin kumilos ng mabilis. Baka kung ano nang nangyayari kay Sergeant Allen. Iyan na yata yung karatula na tinutukoy ng bata. Bawal pumasok. Tama, ito na nga yun, Mayari. Ayun, yun yung daan papasok ng tunnel. Tara na. Kuya, natatakot ako. Baka mas maraming aswang na ikran ng sumalubong sa atin dyan. Kung ganon, ihanda na natin ang mga panlaban natin bago tayo pumasok. Heto,
Hawakan mo tong dinamita at eco bag na may lamang asin. Ako naman ang magdadala ng tong isa pang dinamita at balisong. Ngayon, alam na nating namamatay rin ang mga ikran gamit ang sarili nilang buntot na may lason. Kaya isa pa yun na magagamit nating panlaban sa kanila. Sige, Kuya Keith. Sana makalabas tayo dito ng buhay. Oo, Mayari. Makakalabas tayo dito ng buhay at maililigtas natin ang baryo. Kuya, di ka na. Tara na. Sige. Uy, mukhang hindi na babakante ang tunnel na to. Malinis ang daanan at may mga maliliit na lampara sa mga pader. Sa tingin ko, dito talaga ang kuta ng mga aswang na ikran. Tapos sa mismong baryo ang kuhanan lang nila ng pagkain. Tingnan mo, may mga dugo pa sa lupa. Tama ka. Ay nako, malayo pa kaya to? Nasa na kaya sila Sergeant at yung bata? Baka nasa may dulo pa sila. Ipagpatuloy na lang natin ang paglalakad. Grabe! Anong klaseng amoy yun? Baho! Oo nga, amoy nabubulok na karne. Sobrang baho. Pabaho ng pabaho habang papasok tayo ng papasok sa loob. Grabe, umalingaso yung amoy. Kuya, bakit? Ano yun? Ano yung nakita mo dyan sa unahan? Huwag mo nang masyadong tingnan, Mayari Ano ba yan, ha? Huwag mo nang tingnan, tara na. Mga demonyo talaga ang mga aswang na yun. Ang dami nilang pinatay. Ang daming kalansay. Ang daming katawan. May mga naaagnas pa. Di ako makapaniwala. Kumpul-kumpul sila, kuya. Shh, tama na. Huwag mo nang tingnan masyado. Ito ang dahilan kung bakit natin kailangang iligtas ang baryo. Para hindi na dumami pa ang mapatay nila ng walang kalaban-laban. Huwag na nating hintayin na maubos nila ang mga tao sa buong baryo. Kuya, naririnig mo ba yun? Oo. Doon ang gagaling. Tara, baka si Sergeant Allen na yun. Ayun! Si Sergeant Allen nga, kuya! Sergeant Allen! Sir, gumising ka! Kuya, mukhang wala siyang malay pero dumadaing siya ng sakit. Wala akong makitang sugat eh. Baka nasa likod. Sergeant Allen, gumising ka! Naririnig mo ba kami? Teka, nasan yung batang babae? Hanapin mo muna, Mayari. Ako na munang bahala dito kay Sergeant Allen. Sige, kuya. Elisa? Elisa, nasan ka? Sergeant Allen, gumising ka. Nandito na kami. Sir, nandito na kami. Gumising ka. Imulat mo yung mga mata mo. Sergeant Allen, ako to. Si Keith. Ano ba nangyayari, ha? Aswang. Ano? Hindi kita maintindihan. Aso. Nasaan ba sugat mo? Nasaan? Ituro mo. Nasa tagiliran ba? Patingin. Gagamutin ko. Nakikita ko ng sugat mo. Natusukan ng buntot ng ikran. Mabuti na lang at may nakahanda akong dahon ng banaba rito na may nginoy ang bawang. Tatapalan muna kita, ha? Aray! Masakit talaga to. Pasensya na. Kuya, nakita ko na yung bata. Elisa, mabuti naman at ligtas ka. Sa aswang. Ano? Anong sabi mo? Aswang. Kuya, mukhang may sinasabi siya na aswang. Itong si... Aray! Kuya! Mayari! Kuya! Isa kang aswang na ikran, Elisa? Magaling! Hindi ako nagsisi na ikaw ang pinili ko na susunod sa hakbang ko at hahawak sa baryong ito. Hindi ako nagkamali na ikaw ang sinanay ko, Eliza. Salamat, Lola. Ha? Ikaw? Niloko mo kami, Elisa! Bitiwan mo kapatid ko! Subukan mong lumapit. Mamamatay ang kapatid mo! Ako na lang ang saktan nyo! Huwag na siya! Nagpapakabayani ka na naman, ha? Pinagkatiwalaan ka namin! Pues, hindi ko na kasalanan yon. Sa katunayan, kasalanan niyo kung bakit nandito kayo sa sitwasyon na to. Tama. Alam na alam niyong hindi bukas ang baryong ito sa mga dayo.
Kasi inuubos na namin ang mga taong nakatira dito para ito na ang magiging permanenteng tirahan ng lahi naming Ikran para magparami. Pero ano, pinilit nyo pa rin pumasok. Napakawalang iya nyo. Dapat kayong mamatay. Kayo ang dapat na mamatay. Inubos nyo ang lahi namin. Kami na lang ang natitira. Sa mga katulad nyong tao, naging ulila ang apo ko. Namatay ng maaga ang aking anak na si Jacob at ang asawa niya. Bakit? Siya lang ba ang naulila? Naulila rin kami ng kapatid ko dahil sa mga katulad ninyo. Pero hindi naman mauubos ang lahi ng mga tao. Pero kami, kakaunti na lang. Ako, si Mon, at itong si Eliza. Itatama ko lang ang sinabi mo, tanda. Patay na rin ang matandang lalaki. Ibig sabihin, kayong dalawa na lang ngayon. Ano? Ano? Napatay niyo si Lolo Mon? Oo! Pinatay namin. At ikaw naman ang isusunod namin. Kaya pala hindi naman palagay ang loob ko sa'yo nung una pa lang eh. Iba na agad ang kutob ko sa'yo. Kung isa ka rin palang aswang na Ikran, ibig sabihin, pinatay ng lalaking Ikran yung matanda na ginamot ni Kuya. At dahil ikaw ang sumulpot ng mga oras na yon, ibig sabihin, para sa'yo palang pagkain na yon. Oo nga, tama siya. Naisip ko na. Dahil sinabi nung matandang lalaki na pinapauna niya kumain ang mga babaeng Ikran. Nagpanggap ka lang pala na apo nung matandang nasugatan. Dahil mga pakialamero kayo! Sa sobrang galit ko dahil hindi ko siya nakain dahil sa tinapal mong pangontra sa kanya. Pinatay ko pa rin ang matanda at sinunog. Mga demonyo talaga kayo. Kuya, tulungan mo ako. Hindi na ako makahinga. Bitiwan mong kapatid ko. Papatayin ko ang kapatid mo dahil pinatay mo si Mon. Papatayin namin kayong dalawa at kakainin. Lola, ikaw nang bahala sa lalaking yan. Ako naman ang bahala sa babaeng ito. Bakit kaya hindi mo ako pakawalan, ha? Natatakot ka bang matalo kita? Maglaban tayo ng patas. Hindi yung hawak mo na ako agad sa leeg, ha? Sinusubukan mo ba ang kakayahan ko, ha? Oo! Sige, pakakawalan kita. Eliza, sigurado ka ba sa gagawin mo? Para saan pa't sa nanay mo kung matatakot ako sa kagaya niya, Lola? Sige, kung yan ang gusto mo, ako na ang bahala sa lalaking ito. Sige, Lola! Ayos ka lang ba, Mayari? Ayos lang ako, Kuya Keith. Malaking pagkakamali ng batang ito na pinakawalan niya ako. Ano, kaya mo na ba dyan na mag-isa? Ha? Oo, Kuya. Kaya ko na to. O sige, naniniwala ako sa'yo. Mag-iingat ka, ha? Ikaw rin, Kuya. Mag-iingat ka. Tama na ang pag-uusap ninyong dalawa. Tapusin na natin ito nang makakain na kami ng apo ko. Ha, talaga lang, ha? Magagawa nyo lang yun kung matatalo nyo kami. Siguradong matatalo namin kayo. Dahil wala naman kayong laban sa amin. Ah, ganun, ha? Yun ang akala nyo. Dito pa lang, uubusin na namin ang lahi nyo. Wala na kayong mapapahamak pa na ibang tao at wala na kayong baryo na sasakupin. Naintindihan mo? Ang dami mong sinasabi! Tapusin na natin to. Tingnan natin kung sino ang matibay. Siya ang matitira, di ba? Hukom, nang makita ko na nagpalit anyo ang maglola at sinugod na ng batang Ikran si Mayari, pinagtuunan ko naman ng pansin ang pinuno. Agad niyang sinugod sa akin ang buntot niya na mabilis ko namang naiwasan. Gumulong ako at nang makalapit ako sa may paanan ni Kahilena, agad kong sinugatan ang binti niya. Dumaing siya sa sakit, lalo na at may pinahid akong kalamansi sa talim ng armas ko, kaya hindi siya basta-basta gagaling. Binatuhan ko naman ng tingin si Mayari. Nakita ko na tanging pag-ilag lang sa buntot ni Eliza ang nagagawa niya. Doon ibinalik ko ang tingin sa gawin ni Sergeant Allen. Nakita ko sa may paanan niya ang binigay kong balisong sa kanya. Yun ang kailangan ni Mayari. Kailangan ko makuha yun. At saan ka pupunta, ha? Aray! Bitiwan mo ako! Nagsisimula pa lang tayo. Tapos,
Tumatakas ka na kaagad. Paano ka nakalapit kagad sa akin? Sinugatan ko na yung binti mo. Akala mo ba'y sapat na yon para mapatumba mo ako? Pues, nagkakamali ka! Aray! Kuya! Mayari! Sa pangalawang pagkakataon, nahawakan kita sa leeg mo. Ngayon mo sabihin na wala kang binatbat sa akin, ha? Kuya! Tulungan mo ako! At sa tingin mo ba, matutulungan ka ng kapatid mo, ha? Hindi mo ba nakikita na nasa parehong sitwasyon kayong dalawa ngayon? Hawak ka ng apo ko sa leeg, habang hawak ko naman ang kapatid mo sa leeg. Wala nang makakatulong sa inyong dalawa. Mamamatay na kayong dalawa sa mga kamay namin. Yun ang akala nyo! Mabuti at nabitawan na niya ako. Ang kamay ko! Nabutas! Ganti ko yan dahil sa pagpatay niyo sa mga kasamaan ko. Sergeant Allen! Kuya! Bitiwan mong kapatid ko! Hindi ka makakalapit sa kanya! Kuya! Mayari, subukan mong sipain siya at saluhin mo itong ibabato kong balisong sa'yo. Sige! Aray! Ibato mo na, kuya! Heto! Pero paano ka, kuya? Ako nang bahala sa sarili ko. Walang iya ka! Bakit mo ako sinipa? Magbabayad ka sa pananakit mo sa akin! Ngayon pa lang tayo magsisimula, Elisa. Huwag ka masyadong magalit dyan. Namumula ka masyado eh. Bukod sa kulay mong pula talaga. Buisit kang tao ka! Papatayin kita! Sergeant Allen, sipain mo papunta sa akin yung balisong sa may paanan mo. Sige, heto! Aba, at nagtulong pa kayong dalawa. At ikaw, bakit buhay ka pa? Bakit hindi ka pa namatay tulad ng mga kasamahan mong kinain namin ng buhay? Sinaksak na kita ng buntot kong may lason. Dapat patay ka na kanina pa! Pakialamero! Dahil niligtas ko siya, tinapalan ko siya ng gamot na kontra sa lason mo. Ano? Ano ka ba talaga? Bakit may kaalaman ka sa panggagamot? Dahil isa akong albularyo. Albularyo? Ano? Ibig sabihin, hindi ka tunay na sundalo? Hindi. Ibig sabihin, nilinlang mo lang kami. Papatayin kita. Mauuna kang mamamatay. Aray! Ang mga mata ko! Aray! Apo! Kuya, pumikit ka! Babatuhan ko rin yung matandang aswang na yan itong asin, gaya ng ginawa ko sa batang ito! Sige, ibato mo na sa kanya ngayon na. Ano? Ang mata ko! Ang init! Wala akong makita! Wala rin ako makita, Lola! Tulungan mo ako! Aray! Mayari, ngayon na. Sumugod tayong pareho ngayon na. Sige, kuya! Kahit wala kaming makita, sisiguruhin namin na hindi kayo makakalapit sa amin! Mag-iingat ka, Mayari. Iwinawas-iwas nila ang kanilang mga buntot para hindi tayo makalapit sa kanila. Sige, lumapit kayo. Matutusok kayo ng buntot namin. Sige, lapit! Lapit! Hindi tayo pwedeng tumunganga lang, Kuya Keith. Kailangan na nating sumugod habang hindi pa sila nakakakita. Pero masyadong magalaw ang kanilang mga buntot. Sa oras na lumapit tayo, baka masaksak tayo ng laso na yan, Mayari. Hindi kayo makakalapit sa amin! Sige, lumapit kayo! Hindi niyo mo kami mapapatay tulad nila! Apo, ano nangyari sa'yo? Nasaktan ka ba nila? Magsalita ka! Lola! Magsalita ka, Apo. Hindi kita makita! Sa kakawasiwas mo ng buntot mo, yung apo mo ang nasaksak nito. Ano? Hindi maaari, Apo. Huwag kayo magsinungaling. Alam kong kayo ang sumaksak sa apo ko. Lola!
pakiramdam ko. Bakit parang nasusunog ang balat ko? Aray! Apo! Apo, hindi maaari! Hindi maaari, Apo! Lola, ang sakit! Ang init! Tulungan mo ako, Lola! Lola! Aray! Apo! Lola, nararamdaman ko ang init na dumadaloy sa buong katawan ko. Hindi ko na kaya ang sakit. Kumakalat ng lason sa katawan niya. Anong gagawin natin, kuya? Hayaan nating maramdaman ng matandang Ikran ang pagkamatay ng apo niya. Dahil din naman sa kanya yon. Sino mag-aakala na siya rin naman pala ang papatay sa sarili niyang apo, hindi ba? Lola, Apo! Labanan mo ang lason! hindi na ako makahinga ng maayos, Lola. Tulungan mo ako. Hindi ka pwedeng mamatay. Ikaw ang tanging magpapatuloy ng ating lahi. Ikaw na lang ang maaasahan ko, Apo! Nasusunog na ang kalamnan at lamang loob ko, Lola. Ramdam ko na. Apo! Apo! Magsalita ka, Apo! Wala na ang apo mo. Ano? Natuyo na ang buong katawan niya. Namatay siya ng katulad sa kung paano pinapatay at nilalason ang mga taong biktima niyo nang walang kalaban-laban. Hindi pwede. Pwede. Nangyari na nga o sa harapan mo mismo. Sino mag-aakala na ikaw rin pala ang papatay sa pinaka-iniingatan at pinaka-minamahal mong apo, Kahilena? Kasalanan niyo. Kasalanan niyo kung bakit namatay ang apo ko. Magbabayad kayo! Huwag ka mag-alala, Kahilena. Susundan mo na rin naman ang apo mo sa impyerno kung saan kayo nababagay. Hindi magtatagal, mamamatay ka rin naman. Wala na rin namang saysay kung mabubuhay ka. Hindi mo na rin naman maipagpapatuloy ang lahi niyo. Papatayin ko kayo. Kayo ang may kasalanan kung bakit nagkandaletse-letse ang buhay namin. Namatay ang kapatid kong si Monang dahil sa inyo. Ngayon naman ang apo ko. Hindi kayo makakalabas ng buhay rito. Mayari! Yuko! Winawasiwas na naman niya yung buntot niya! Ngayon, hindi na ako magdadalawang isip na iwas-iwas ang buntot ko. Lalo na at sigurado na ako ngayon na kayo lang ang matatarakan ng lason ko. Etong sa inyo! Kuya, anong gagawin natin? Masyado nagiging malikot ang pagwasiwas niya ng buntot niya. Maging alerto ka lang, Mayari. Yumuko lang kayo! Susubukan kong barilin siya! Yuko! Aray! Natamaan ko ulit siya sa tagiliran niya. Wala masyadong talab ang bala ng baril sa mga Ikran, Sergeant Allen. Masasaktan lang sila ng panandalian yan. Nawawala na ang hapdi ng mata ko. Sa oras na makita ko kayo, patay kayong lahat sa akin. Kuya, anong gagawin natin? Alam ko na. Ano? Puntahan mo si Sergeant Allen. Alalahin mo siya makatayo. Kailangan niyo maunang lumabas ng kuweba. Ha? Bakit? Basta! Hindi! Hindi ako susunod sa gusto mong mangyari hanggat hindi mo sinasabi sa akin ng buo ang plano mo. Hindi kita hayaan na maiwan dito, Kuya Keith. Mauuna lang kayo lumabas dahil babatuhan ko na lang ang matandang Ikran ng dinamita hanggat hindi pa siya nakakakita. Pero paano ka, Kuya? Susunod ka agad ako sa inyo. Sigurado ka ba? Oo, tulungan mo na siya makalakad doon at makalabas ng tunnel. Nasa kabila naman ng daan kaya siguradong hindi kayo matatamaan ng buntot niya. Sige, Kuya. Mag-iingat ka, ha? Sumunod ka sa amin, ha? Oo nga, pangako. Susunod ako. Sige na. Sergeant Allen, tulungan mo rin ang sarili mong makatayo. Kailangan nating makalabas dito dahil magbabato ng dinamita si Kuya. Ha! Narinig ko ang sinabi nyo. Hindi kayo makakatakas sa akin! Ito na ang katapusan mo, Kahilena. Sumama ka na sa kapatid mo at sa apo mo. Hawak ko ng dinamita magpapasabog sa'yo. Sisindihan ko na to. Ha! Masyado ka mabagal, iho. Nakikita na kita ngayon. Kuya! Ha? Natusok ka ba ng buntot niya? Magsalita ka kung hindi babalikan kita dyan! Wag! Ayos lang ako. Natabig lang ng buntot niya ang kamay kong may hawak ng lighter. Dumiretso na kayo sa paglabas. Wag niyo na ako isipin. Wag ka na lumingon pa. Dumiretso na kayo. Talagang nagpapakabayani ka. Kung hindi lang malabo ang mata ko mula sa hinagis niyong asin, natamaan ko na sana ang leeg mo!
Sayang! Ibig sabihin lang nun, hindi ko pa oras. May awa ang Diyos. Kung siya may awa, ako wala! Ha! Sisiguraduhin ko na hindi ako mamamatay dito dahil yun ang ipinangako ko sa kapatid ko. Tingnan natin ngayon kung makakawala ka pa sa kamay ko. Kayo ang dahilan kung bakit namatay ang apo ko. Papatayin ko kayong lahat. Ikaw ang sumaksak sa apo mo. Huwag mo na akong paandaran ng mga salita mo. Nakikita ko ang malikot mong mga mata. Mukhang may hinahanap ka. Ha, ito ba ang hinahanap mo? Ito, hawak ko na ang tumalsik na lighter mula sa'yo. Ha? Paano mo agad nakuha yan? Dahil tumalsik sa akin ito. At kung wala ito, wala ka na ring laban sa akin. Kaya tingnan mo kung paano ko sisirain ito sa mismong harapan mo! Hindi! Ngayon nasira na ang lighter mo. Wala nang saysay pa yung hawak mong dinamita. Kaya naman, yung buhay mo na ang sisirain ko! Ha! Paano ka nakalapit kagad sa akin? Hindi porket matanda na ako, mabagal na akong kumilos. Masyado mo akong minaliit. At anong sabi mo kanina? Hindi ko na kayang gumawa ng panibagong lahi? Sisiguruhin ko na gagawa ako ng paraan. Kung kailangan kong halughugin ang buong Pilipinas para humanap ng iba pang mga kauri ko, gagawin ko. Pero ngayon, uunahin ko munang bawasan ang lahi ng mga tao sa pamamagitan ng pagpatay sa'yo. Tingnan mong mabuti ang talas ng buntot ko dahil unti-unti na tong babaon sa'yo! Hindi! Kuya! Mayari! Ipukpok mo sa ulo ng aswang na yan ang bote ng dinamita! Bilisan mo at ibabato ko tong sulo na hawak ko! Sige! Itulak mo siya palayo, kuya! Ngayon na, Mayari! Bato mo na! Ang init! Nasusunog ako ng buhay! Magsama kayo ng apo mo sa impyerno! Kuya, tara na! Lumabas na tayo! Sige, ibabato ko na rin itong natitira pang dinamita para sigurado mamatay na siya! Sige! Pagkahagis ko, tumakbo na tayo! Oo, kuya! Tara na! Mga walang iya kayo! Tapos ka na ngayon! Hukom, mabuti na lang at nakatakbo kami kaagad palabas ng tunnel dahil hindi ko inaasahan na napakalakas ng pagsabog. Sa wakas, nakalabas na tayo. Hindi ko na malayan na nagsisimula ng sumikat ang araw. Kuya, tapos na. Nakalabas tayo ng buhay. Tama ka, Mayari. Tapos na. Naligtas natin ang mga sarili natin. Pati na rin ang baryong ito. Ayun si Sergeant Allen. Doon ko siya sinandal sa may puno. Tara, lapitan natin siya. Mabuti naman at nakalabas kayong dalawa ng buhay. Salamat kay Mayari dahil binalikan niya ako sa loob. Nung hindi ka pa rin kasi sumusunod sa amin sa labas, alam kong may mali nang nangyayari, kuya. Ikaw talaga ang tunay na matapang sa ating dalawa. Tama ka dyan. Hindi mo man pinapakita, pero alam kong may pakialam ka. Lalong-lalo na sa kapatid mo. Oh, sir, anong nararamdaman mo? Sumasakit lang ng konti itong tagiliran kung natusok ng buntot ng buwisit na aswang na yon. Mukhang kailangan na yung malapatan ulit ng panlunas. Sumama ka sa amin paglabas ng baryo na to, Sergeant. Sumama ka sa amin sa bahay. Mas maraming panlunas doon akong magagamit sa'yo. Sige, pero bago yun, ipaalam muna natin sa mga tao sa baryong ito na ligtas na sila mula sa kamay ng mga aswang na ikran. Tama, yan muna ang dapat nating gawin. Nagulat ang mga tao sa biglang pagsulpot namin at pagpapatawag ng kanilang atensyon. Gulat na gulat sila dahil nga alam nilang mga dayo lang kami sa baryong yon. Maraming nagtanong kung paano kami nakapasok. Nagpakilala naman kami sa kanila at ibinalita na ligtas na sila sa kamay ng mga aswang na ikran. Maraming naiyak sa tuwa at nagpasalamat sa aming tatlo. Si Sergeant Allen bilang isang tunay na sundalo ay nangako na isa siya sa tutulong na maibalik sa kaayusan ng baryo. At bago naman kami nagpasyang umalis ni Mayari,
Nagsagawa muna kami ng mga simpleng gamutan para sa mga taga-baryo na may sakit at nagbigay ng pangako na babalik kami dala ang mas marami pang gamot na kailangan nila. Na ngayon ay mas madali nang mapapaabot sa kanila dahil ang baryong dati ay bawal ang mga dayo ay bukas na at hindi na nakakandado.